Last year, I think na-hype itong sapatos na to. Hindi ko na patatagalin pa para hindi na humaba itong video na to. Ito ang Chowdan TG 1.0 or Lily 1.0. So, hindi na ako bago sa sapatos na Chowdan or sa brand na Chowdan. Kasi yung na-review ko na dati, ang first ever racing shoes ko talaga is Chowdan. Ito. Chowdan Feeing PB 4.0. Napakagaan na sapatos, napakaganda ng midsole. So, napakasarap nitong itakbo kung talagang mabilisan yung gusto mo. Meron din akong Chowdan DS2 at saka Chowdan Wide. Now, ito naman ang Chowdan TG 1.0. Max cushion na sapatos. Meron siyang stock height na 42 dito sa likod. Sa harap is 35. Kasama insole nun. So, 7mm yung drop niya. Now, ang size ng sapatos na to is 10.5. Usually, pinipili ko talaga is 11. Pero, since wide itong sapatos na to or pang wide siya, 10.5 lang yung pinili ko. Pero ang actual size ko talaga or actual size ng paa ko is 10 lang. Tapos yung timbang niya is 275 grams. Which is, para sa akin, not bad given na napakalaki or parang tangke siya. Now, ang nakaka-excite nitong sapatos na to, nung tiningnan ko sa website bago siya dumating is, itong sapatos na to pwede sa speed training, pwede din sa mga easy run or sa daily training natin. Anyways, unahin muna natin yung build quality kasi usually, dun ako merong naipipinta sa Chowdan. Kasi either sumobra yung pandikit or may mga tahi na hindi ganun kapulido. Katulad nitong Feeing PB 4.0 ko. Anyway, so far sa sapatos na to, wala akong maipipintas. Yung pandikit niya, walang sumobra, malinis. Yung mga tahi niya, ganun din. So, build quality wise, pasado na siya. Or, para sa akin, maganda na siya. By the way, nakasulat doon sa website ng Chowdan, goods daw to, itong sapatos na to sa mga taong ang pacing is around 4:30 minutes per kilometer hanggang 7 minutes per kilometer. So, yun nga, pwede sa medyo mabilis ang takbo, pwede rin sa mabagal na takbo. Now, ang upper material ng sapatos na to is single layer na jacquard mesh. In terms of breathability, may mga butas-butas naman dito sa toe box area. Tapos dito sa tongue area, ganun din. Meron din. In terms of fit, pinakaunang napansin ko talaga, maluwag ang sapatos na to or roomy yung kanyang toe box. Which is something na hinahanap ko. Pero dito sa midfoot area, kailangan kong maghigpit ng konti kaysa sa mga usual na sapatos ko kasi yun nga, wide fit or pang wide fit talaga itong sapatos na to. Anyways, goods naman, naging goods naman yung lockdown niya. Now, ang heel counter niya matigas. Yung heel collar niya naman napaka-kapal ng padding. Now, I don't know kung magre-react ba ang Achilles ko dito. So far naman, na-test ko itong sapatos na to ng 1 kilometer dito sa bahay. Jogging lang. Hindi naman nag-react. Pero, meron kasi akong experience sa isang sapatos ko dati na masyadong makapal tapos nag-react yung Achilles ko na naging na-injured na dati. Hindi ko pa masasabi dito sa sapatos na to pero so far naman yung 1 kilometer wala namang naging problema. Now, ang tang niya naman is tamang-tama lang yung kapal. Hindi ganun ka kapal or yung padding niya hindi ganun kakapal. Itong part na to sa gitna, dual layer na jacquard mesh. Tapos merong mga butas-butas gaya ng nasabi ko earlier. Now, mapunta naman tayo dito sa midsole na usually dito talaga nag-e-invest or dito talaga nagsashine yung Chowdan. So far sa mga naging sapatos ko, talagang midsole yung na-appreciate ko sa Chowdan. Now, itong sapatos na to is PIBA infused na supercritical foam. So, ang tawag ng Chowdan nila dito is Q Kung Fu Pro. Ayan, nakasulat dito, Q Kung Fu Pro. Ganon din dito sa, yan, Q Kung Fu Pro din, ang aking pang-racing na Chowdan. Tapos kapansin-pansin na sa geometry ng sapatos na to, medyo agresibo yung front rocker niya. Now, in terms of comfort, ang midsole ng sapatos na to, hindi super lambot, hindi rin matigas. Balanse lang. Now, isa rin sa hinahanap ko pagdating sa mga sapatos ko is yung energy return. Na so far, na-experience ko naman dito sa Chowdan TG 1.0. Especially dito sa heel part. Anyways, mapunta naman tayo sa kanyang outsole. Yung tinatawag nilang QASU na outsole. Na proven and tested ko na sa ibang Chowdan na sapatos ko. Kagaya nitong racing shoes ko. So far, napakaganda ng durability niya. And makapit din naman, mapabasaman o kaya tuyong daan. Now, ang material na gamit nila dito is CPU or cast polyurethane. Now, in terms of thickness, decent enough naman itong kapal ng outsole niya. Anyways, malalaman naman natin yan sa magiging review ko nitong sapatos na to after ko siyang matakbo ng around 30 to 50 kilometers. By the way, nakalimutan ko, ito nga pala yung insole niya. 5mm na super critical foam. So sa mga naghahanap ng sapatos na max cushion, na versatile, pwede sa easy run, pwede sa speed training, tapos meron pang PIBA infused super critical foam sa kanyang midsole,
at durable na outsole. Try nyo i-check itong sapatos na to, itong Chowdan TG 1.0.